Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 16, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 5 to 19. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangang-hangang mga bato na ginamit dito at ang palamuti nitong inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita niyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian laban sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakatagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpakatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, ay tatamuin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa gospel po natin ngayon, narinig natin na yung mga tao ay nag-uusap dahil manghang-manga sila at gandang-ganda sila sa templo. Gandang-ganda sila sa templo na bato, yung dekorasyon, yung mga gold offerings, sobrang ganda ng templo. Pero sabi ni Jesus ay ito, darating ang araw na walang kahit isang bato ang matitira sa ibabaw ng isa pa. Sinabi niya ito hindi para takutin sila, but to remind them na wag nilang ia-anchor or iaasa yung buhay nila on life structure. Wag mong iaasa ang buhay mo sa title, sa iyong, wag mo ilalagay ang security mo sa iyong kayamanan, wag mo ilalagay ang security mo sa iyong posisyon. Ito yung pagpapaalala ni Jesus na oo, okay ka ngayon, maganda ang buhay mo ngayon kagaya ng templo. Pero don't anchor yourself on this structure. Makikita natin na kasi during that time, yung templo was the center of the Jewish identity. Parang ito yung kanilang source of security. Pero yung paglalarawan ni Jesus na mangyayari, parang sinasabi ni Jesus ay ganito, temporary lang ang lahat. Magkakaroon ng mga digmaan, ng tagutom, ng earthquake, no? Eh, di ba, ito naman ay lagi natin na-experience. Last few weeks, na-experience natin ito. Pero sinasabi to ni Jesus, hindi para tayo ay pasukuin, kundi para ihanda yung puso natin sa mga mangyayari. No?
Of course, there will be some persecution kasi yung pagpe-persecute sa atin, ito yung ine-expect natin on following Christ. Pero anong pangako niya sa atin? Na kahit na tayo ay pagwikaan ng iba, anong sabi niya? Huwag kayong mag-alala kung anong inyong sasabihin. Dahil I will give you a words and wisdom. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya, no matter what, anumang pagsubok ang dumating sa atin, ito yung kanyang promise sa atin. Na kahit isa man sa ating mga buhok, hindi niya papahintulutang malaglag nang walang pahintulot niya. Iingatan tayo ng Diyos. Dahil ganun kahalaga tayo sa Diyos kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya, in the end, no? Ang tunay na tagumpay ay yung parang itong gospel na ito, tinatawagan tayo na magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya. Paano natin ito marerelate sa ating buhay? Para sa iyo, ano yung templo? Ano yung pinangahawakan mo sa buhay? Ano yung parang source of security mo? Is it your work? Yung trabaho mo ba? Yung bang security mo ay nakabase sa savings account mo? Sa negosyo mo? Sa positions mo? Is your security based on a person you love? Or on your health? Pero paano kung kagaya ng templo, gumuho rin ito? Paano kung yung pinakapundasyon mo ay biglang yumanig? Jesus remind us today in our Sunday Gospel, anak, hindi kita tinawag para maging secure sa mundo. Tinatawag kita para magtiwala sa akin kahit magulo ang mundo. Mga kapatid, there are so many instances that our life is shaking. Hindi because God punishes us. Kadalasan, He is shaking our lives dahil itong paraan ni Lord para tanggalin yung attachment natin na hindi nagdudulot ng tunay na buhay. Minsan pa nga, kailangan mo nang mawasak ang lumang templo. Lumang templo ng pride, lumang templo ng overthinking, ng fear, yung pagiging dependent natin sa mga tao na yung inaasahan mong they will stand for you. Kung minsan, kailangan mayanig yung mga templong ito para mabuo yung puso natin na that is truly rooted for Christ. Kaya kung pagod ka na, takot at naliligaw sa dami ng nangyayaring hindi mo kontrolado, Jesus tells you today, kapit lang, hindi ko hayaan na masayang ang pananampalataya mo. Let us pray. Panginoon, napakaraming yanig sa buhay namin. Napakaraming pagyanig sa buhay namin. Turuan mo akong kumapit sa iyo. Kung may mga kinukonsidera akong templo sa puso ko na hindi nakakatulong sa akin para lumago ako sa iyo, sirain mo ito ng may pag-ibig at buuin mo ako ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng lakas, pananampalataya at katatagan. Sa bawat araw, ipaalala mo na kasama mo ako. Ipaalala mo na nandyan ka, kasama kita. Gumagabay at nagtatanggol sa akin. Amen. Friends, let us share this beautiful gospel sa ating mga kaibigan, kakilala, or sino ba yung taong naalala mo na dumadaan sa matinding pagsubok. Ito yung magandang reminder na ang Diyos, hindi tayo pinababayaan. Kapit lang tayo. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God
bless us all.